Nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558! Naglalagablab na mga balita! Diretso po ang mga balita, makakasama ngayong umaga ng Webes. Ang alam po ni Weng de la Peña, si Buddy Oberas. Naglalagablab na mga balita! Walang nakalimutan na marami, ginuguhita po ngayong araw ang anibersaryo ng trahedyang idinulot ng Bagyong Ondoy na kumitil ng madaming buhay at ikinawasak ng bilyong-bilyong halaga ng ari-arian sa Metro Manila at karatig lalawigan ng Rizal. Sa interview ng DCXL, hindi lamang po sa Rizal, sa totoo lang, kay Marikina Mayor Del de Guzman halimbawa, pangunahan niya ang misa sa isang commemoration mass para sa lahat ng nasawi sa trahedya. Dala ho yung patron nilang Our Lady of the Abandoned. Ayon pa kay de Guzman, magkakaroon din sila ng tree planting sa may Marikina Watershed kasama mga alkalde ng Pasig, Quezon City, Montalban, Antipolo, Cainta at San Mateo upang maiwasan na ang nangyaring pagbaha sa mga nasabing lugar. Para magkaroon po na commemoration mass para po sa nakaraang Ondoy ay mga naging biktima nito, pagpapanalangin natin at yung mga biyaya pagkatapos ng Ondoy na naibigay sa atin ating Panginoon. Pagkatapos po nito ay pupunta tayo sa Marikina Watershed mismo sa Pitong Bukawe na magkaroon po ng tree planting doon. So kasama po natin ang aling pang mayor nakarating ng Marikina dito sa eastern part ng Rizal at Metro Manila. Tiniyak din po ni de Guzman na patuloy ang kanilang pagbibigay ng livelihood at kaalaman sa mga may kaugnayan po sa preparedness o kahandaan para laging handa ang residente doon. At yan patuloy tayo nagbibigay ng mga livelihood at kaalaman para sa disaster preparedness. Tuloy-tuloy tayo at gusto nga natin lagi sumaisip ang paghahanda lalo pagka dumating ang sakuna at mga kalamidad. Matatandaan mga kasama na nakapagtala ng 23 na metro, yan ho yung taas ng tubig baha sa lungsod na siyang pinakamataas sa kasaysayan. Kung saan ay 70% din ng syudad ang nabalot ng tubig. Naglalagablab na mga balita! Pasintabi po, may pinilahan isang dalagita ng 3 lalaki sa bakanteng lote dyan sa Caloocan. Nadakip naman ang mga tinamaan ng magaling na suspect na sina Romel Siata, 24 anyos, at saka si Jab Daumar, 32 anyos. Kapwa residente po ito ng Deparo, bagong baryo na lungsod. Sa pahayag ng biktimang edad 13, pauwi na siya galing eskwelahan nang biglang bumuhos ang ulan. Dahilan daw para sumilong muna siya sa tindahan kung saan nakatambay ang mga suspect. Malipas sa ilang sandali, bigla na lamang siyang hinatak na mga ito at dinala sa bakanteng lote at saka doon sunod-sunod na hinalay. Agad hong nagsumbong ang biktima sa mga otoridad nang makatakas siya dahilan para magsagawa naman ng follow-up operation mga pulis. Patuloy namang pinaghahanap ng pulis ang isang nakatakas pang suspect habang inihanda na ang kaso laban sa mga ito. Naglalagablab na DZXL Bulat Palaro! Pasok na po sa semifinals ng 2013 PBA Governors Cup ang DCXL. Hindi pala kami. Ang Meralco Bolts matapos talunin ang Barako Bull Energy Cola sa naging laban nila kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Nanalo ho ang Bolts sa score na 86-68. That's 86-68 final score. Kung saan nanguna sa nilang koponan si Raynel Hugnatan na mayroong 18 points at 12 rebounds. Nakalaban naman ng Meralco sa semi-finals ang mananalo sa do-or-die game ng quarterfinals sa pagitan ng San Mig Coffee Mixers at Alaska Aces. Matatandaan na naiporsa ng Aces ang knockout game matapos sa talunin ng Mixers sa score na 112-105. FEO anyari. Naglalagablab na mga balita! At wala po si Loli. Yan. Wala siya. DZXL Showbiz Balita! Dito po ang kanyang pinsan.
Miss Candy, morning. Hello, good morning mga Palicious Body. Good morning sa lahat ng ating mga friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters. Good morning everyone. Ito po muna si Miss Kent yung magbibigay sa inyo ng showbiz balita ngayong morning. Eto, aba, usong-uso ang mga reward ha? Talaga. Reward money. Pangklase, Nako, meron kayang lulutang? Kung sakaling ready naman tong si Megastar Sharon Cuneta na magbigay ng 10 million pesos sa sino mang makakapagpatunay na sangkot daw ang kanyang mister na si Senator Kiko Pangilinan sa Oo. pork barrels scam. Iiwanan daw niya. Ano ba sabi niya? Talaga, handa raw niyang iwanan si Kiko sakaling makumpirmang nagnakaw ito sa pondo ng bayan. Ibig niya sabihin. Wow, talaga ha? Nako, mamaya mag-alamiram defensor ka, Senator, ha? Mamaya, joke lang. I lie. So, sinabi mo yan, kailangan gawin mo. Pero kailangan nga daw, sabi ni Tita Shawi, mapatunayan na sabit ang kanyang mister. Pero Mahirap. pag hindi, sorry na lang kayo. Kami pa rin. Ganon. Mahirap po maghamon ha minsan. Oo, nakakatakot Maraming yan. pasaway. Patulan kayo. Siguraduhin niya yung mga hamon-hamon na ganyan, kaya niyo yung panindigan. Sayang din ang 10 million. At saan naman galing ang 10 million pesos na ibibigay mo? Yan ang, magkano ba ngayon ang halaga ng yes? Yes! 50 million na, ano? 50 million na? Oh, yung yes na, YES. Ay! May halaga na Oo pala nga, yan eh. no? Oo nga. Grabe. Pero, May presyo na pala yan. ano kayang marami ng matulong yan? 50 million? Rehabilitation sa Zamboanga. Pagpapagawa ng tuloy sa Zambales. Oo. Diba? Pagpapagawa ng mga bahay na tinumaan ng undoy. Mga patubig, irigasyon. Pagpapatamis sa mga manggahan. Talaga. Ay, nako. Talaga naman. Yung no, wala akong presyo yun mga Ano, not available. Wala akong katapat. Eto pa. Eto naman. Kung may sigalat din sa Zamboanga, meron ding sigalat din. Patuloy pa rin ang sigalat kay Raymond Santiago at saka kay Claudine Barreto. Pa rin tapos ha. Hindi pa rin na booking itong si Claudine ng pagiging drug dependent, drug user, at drug abuse. Lahat na lang drugs. Wow, lahat na lang. Ang yaman. Bakit ganun? At meron pa nga raw video itong si Raymart na ilalabas at mga picture na nagpapakita ng pagiging drug abuse ng kanyang dating misis. At may medical records pa na magpapatunay sa korte na positive sa drug test ang aktres at inadmit ito sa rehab. Grabe mga bulgara, nakakaloka. Kala nyo dyan lang kayo sa Senate meron na. Dito rin sa showbiz Meron din. nandyan. Oo. Grabe na to. Go, go, go. Siraan blues. Pagkatapos ng mga mahalan and Chosan, eto na tayo. Siraan. To the max. Nako, kailangan daw makakumbinsin ni kampo ni Claudine na walang katotohanan ang pinagsasabi ng kanyang dating mister. Kailangan nyo nga yan. Sige, good luck po sa inyo, Kapitana. Ay. Ay, nako. Sige na nga, dyan muna kayo. Magluluto muna ako. Ito po, Yan masarap. nga. Ano ba magluto? Basta kung ano na lang mayari. Pag sama-samahin mo lang sa kaldero, okay na. Ito pa nag-iisang daw dakila sa ngalan pa rin po ni Lolly. Miss Candy Tatak RMN. Miss Candy. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Baby morning. Hi, good morning mga kasama. Ciao Shanghao. Speaking of mga kulungan o kaya yung mga no dyan. Sige nga. Para hindi matakot ang mga karaniwang tao sa mga bilanggo ng Ashakiwa Prison sa Japan, nakaisip ang mga opisyal ng agaw-pansing solusyon para dito. Gumawa sila ng life-size mascot na may tangkad na 6 feet para raw makakonek ang mga inmates sa mga tao na walang takot. Parang sila Janet lang, no? Oo. Kailangan nila to. Jackson. Janet Napoles. Okay. Para maiba ang konsepto ng tao sa mga bilanggo, si Katuri-chan o ang sikat na mascot ay may hugis na mukha na square at may malaking kulay ube na bulaklak sa kanyang buhok. Maraming taong dumalo sa event para makita ang mascot na ito na ibenta din ng mga bilanggo ang kanilang handmade crafts sa mga tao katulad ng TV stand at aprons. Alam mo
mo, Kuya Buddy, sikat sa Japan yung mga life-size mascot eh. Madami, no? Madami. Oo, may ano pa nga yung dati, yung katabi mo sa pagtulog. Talaga. Girl. Oo. Censored, Yan. hindi pwede sa radyo. Oo. At yan po ang balitang panghimagas kay DZXL Sinwon Chongsin Washer Phoebe Tatak Armen. Thanks, baby! DZXL Bulat Palaro. Yung isang censored na pwede sa radyo. DZXL Kasamang Rambo. Bulat Trapiko. Kasama nga buddy. At sa ating mga motorista na pupunta sa Antipolo, kainta at binabagtas sa kabaan ng Marcos Highway kung kay galing Katipunan, banayan ang usad ng mga sasakyan hanggang sa makarating sa Amang Rodriguez Avenue, yung tinatawag ng Ligaya. Paglampas nito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Sa kabilang linya, mula Masinag patungo sa Cubao, binabtas ang kahaba ng Marcos Highway. Bahagyang buwabagal ang daloy ng trapiko, lalo na dito sa Ligaya, dahil maraming mga nagsisipag pasukan kaya't mabagal ang usad ng mga sasakyan. Pero pagkalampas nito hanggang sa Santolan LRT ay tuloy na ang usad at muling babagal naman pagdating sa Katipunan Road. MOTT! Oh! MOTTO kasama nga buddy at para sa mga motorista, para kay Joe Medico at kay Professor Eric Sanawan, laging nakikinig yan tuwing araw-araw kasama nga buddy sa ating moto, itong kanyang inabangan. Selective justice is injustice. Jinggoy, ikaw ba yan? Tagalog! Tagalog! Mukhang natumbok mo. Ang hustisyang namimili kasamang body Oh! ay puno ng katiwalian. Diba? Sexy? Amen! Ayos! Oh, huwag ka na mamimili. Huwag ka na, walang pilihan na. Lahat na. Tanggapin sila lahat. Oo. Hindi naman yung mga yan. Mahirap na. Oh, thank you, Rambo. Thank you kasama nga buddy. Kasama mo sa kahaba ng Marcos Highway. Silvestre. Labay. Tata. Alamem. But there is something left in my head. Dire-diretso man naglalagablab na balitang tatak RMN, inyo po napakinggan today. Morning ng Thursday, September 26, 2013. Walk through the door. Markado. Abangan. To cover Si Manang Audrey. Kasama niyo po sa servisyo publiko sa ngalan ni Weng de la Peña from the province of Occidental Mindoro. Ako si Buddy Oberas. Mabuhay. Ulat sa XLI. Tatak RMN. Ang minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!